At bago po ang ating question and answer, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. for the creation cabinet in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, Yon. Recalibration of government. And a time of comfort zone is over. Performance, people voice. Yun yung mga importanteng mga word doon. Tama po, no? Itong nakaraang eleksyon, nakita naman natin yung resulta ng botohan, ano? At makikita natin yung pagkadismaya ng taong bayan. No? So, ito yung tamang oras, tamang direksyon, tamang aksyon na ginawa ni PBBM para may sakutuparan ang kanyang mga ninanais na magagandang pangako, magagandang plano para sa taong bayan. And at the same time, itong mga tulunggis na kabinete siguro ni PBBM, ibang tulunggis. Hiramin ko yung word ni Mayor Isko, tulunggis. No? Magtrabaho kayo kasi, pero wala na, tapos na kayo eh. Wala na. Kung may mabigyan man kayo ng isa pang pagkakataon na magserbisyo sa taong bayan, dapat buo yung compassion nyo na magsilbi para sa taong bayan ay nandoon. No? So, paano ngayon yan? Your time is over. At yung inyong mga performance, matindi. No? At
sana, yung mga susunod na uupo dyan sa inyong mga iniwan ay magampanan talaga yung tunay na pagsiservisyo para sa taong bayan. Yung instant, no? Yung, kasi hindi naman ano yan eh. Ang ano lang dito, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang yun eh. Kung gusto ang isang bagay, na gagawin para sa taong bayan, madali lang yan. Pero kung ayaw, ay siyempre, binibitin-bitin yan. No? Hanggang sa tamarin na lang. Pilipino kasi. Pilipino kasi. Niingas kugon. Kaya yung mga susunod, huwag maging ningas kugon. No? Maalab lang sa una. Pagkatapos, mawawala na. Kaya kudos sa ating presidente, ating mahal na presidente. At gumawa siya, nag-act siya. At sabi ko nga, Apo Presidente, ipakita yo iti ugali iti Ilocano nga natangken. Kaya iti talaga nga han nga basta-basta nga may kuskuspil. Hamot nga narigat da jay naanos nga han nga amin ta adomot ti kwa. Ito kasi, kapag nakikita nilang mabait ang isang tao, maraming taong ito, ang tawag dito yung dahil sa mabait na, ipinagbawalang bahala o ginagawa yung gusto niya. Ganun yun. Kaya masyadong huwag niyong abusuhin yung mabait na pag-uugali ng ating Pangulo. Kasi kapag napuno yan, ay yung mabait kapag ka napuno, mas lalong mas matapang yan. No? So, maganda. At naumpisa nyo po yan sa kalahati ng inyong term. At kudos sa inyo, Apo Presidente. At hindi masasayang yung ibinigay ng taong bayan na isa pang pagkakataon para sa inyo. Dahil mababait ang Marcos. Mababait sila. Hindi bastos magsalita. Pero minsan ang hirap lang kasi itong mga abusadong tao. Ang pagkamabait nila, inaabuso ng ilang tao na nakapaligid sa kanila. So, sana naman yung iba dyan na susunod na kabinete ay magawa at maramdaman yung totoong pagmamalasakit sa taong bayan. Okay, maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay ang Pilipinas. God bless you all. And once again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, you are free to subscribe and pindutin po yung notification bell para lahat ng ating mga video na ina-upload ay nyo pong makikita. At the same time, wag pong mahiya na mag-comment dyan sa baba. Kasi ginagalang po namin anuman ang inyong kuro-kuro
free po tayo. No? Okay, maraming salamat po and God bless.